Ika-30 kabanata. Lumipas ang mga araw sa Purip School at ang paghahanda para sa pagsisimula ng taon ng tagisan ay pinaghahandaan na. Sa araw na magsimula ito, bubuksan ang gate ng paaralan para sa mga manonood mula sa syudad. Tinatayang libo-libong manonood ang uukupa sa Koloseo sa unang araw nito at ganoon din hanggang sa ito ay matapos. Ang mga estudyante, kanya-kanya na rin ang paghahanda para sa mga booths na itatayo nila sa labas ng Koloseo. Si Madam Leonora ay nagsuhestyon na kaagad na magtatayo sila ng kainan. Ang kailangan na lang nila ay ang mga tatao rito at ang tutulong sa kanya sa pagluluto. Ilang araw na nga lang ang magiging paghahanda nila, kaya naman pagkatapos nilang kumain ng hapunan ay ipinatawag ng matanda ang lahat sa salas para sa isang pagpupulong. Kailangan ko ng magboboluntaryo sa ating restaurant sa araw ng pagsisimula ng tagisan. Mga 1 o 3 lang, sapat na iyon. Seryosong wika ng matanda sa mga first years na maayos na nakaupo sa harapan niya. 5 araw gaganapin ang tagisan kaya gusto kong kada araw ay mag-iiba ako ng kasama. Exempted dito ang mga kasali sa kompetisyon. Ngayon, magboluntaryo na ang tutulong sa akin sa unang araw. Dagdag pa nito. Ayaw ko, manonood ako ng mga laban. Bulong ni Bruce na nakaupo sa tabi ni Lasty. Nakayuko siya para hindi siya mapansin ng matanda. Katulad ni Bruce, ayaw rin nilang tumao roon dahil mas interesado rin sila sa panonood at inaasahan na ito ni Leonora kaya naisip niyang siya na lang ang pipili. Alam din naman niyang hindi makakaangal ang mga ito. Ako madam, gusto kong tumao sa unang araw. Napatingin ang lahat at nagulat nang may biglaang nagboluntaryo. Si Speed at hindi nila inaasahan iyon lalo't todo suporta ito sa kaibigan nitong si Beast na isa sa mga partisipante. Ako rin po. Boses naman mula sa isang babae iyon, si Luna, na ngumiti pa at pasimpleng sumulyap kay Speed. Ako rin madam. Nagtaas din ng kamay si Mirai na ikinagulat din ng iba dahil kasali ang kuya nito sa kompetisyon. Sineryosohan naman ni Leonora ng tingin ng mga hindi nagboluntaryo. Pagkatapos ay nginitian ng matanda ang 3. Dahil nagboluntaryo kayo, hindi na kayo tatao sa sunod na 4 na araw. Wika ng matanda na ikinangiti ng 3 at ikinabigla naman ng iba nilang kasamahan. Nagngitian naman sina Speed at ang 2 niyang makakasama. Mas pinili ni Speed na hindi manood sa unang araw dahil ang gusto niya ay sa susunod na round na panoorin ng kanyang kaibigan sapagkat alam niyang mananalo ito sa unang laban kahit sino pa ang makaharap nito. Kayong 4 sa likod, tawag ni Leonora sa mga kalahok sa kompetisyon. Magsanay na lamang kayo sa natitirang 3 araw. Nakausap ko na si Shin na tulungan kayo simula bukas. Wala na rin namang klase sa normal area at ang lahat ay magiging abala sa paghahanda para sa tagisan. Wika pa ni Leonora sa mga kasali sa kompetisyon. Kahit nga siya ay gusto ring malaman kung hanggang saan ang aabuti ng 4 na ito sa kompetisyong iyon. Kinabukasan, maagang nagpunta si Sir Shin sa Hell Dormitory. Naabutan pa nga niyang nagkakape ang ilan habang may mga tumatakbo naman sa labas. Naabutan din niya ang matandang si Leonora na abala sa pagdidilig ng mga tanim. Good morning madam, bati niya sa matanda na napatingin agad sa kanya. Ano po, ready na ba iyong 4? Nakangiti pa nitong tanong sa matanda. Kanina ka pa nilang hinihintay. Napakaaga nga nilang magising. Sagot ng matanda na nagpatuloy na sa pagdidilig. Pumasok ka na sa loob, nandoon sila sa may salas. Dagdag pa nito at ngumiti si Shin na agad na nagmadaling pumunta sa loob. Nakita pa nga siya ng iba na agad din siyang binati ng magandang umaga. Pagkapasok niya sa loob ay nakita agad niya ang 4 na nakaupo. Magkakalayo ang mga ito ng pwesto. Si Freya seryosong nagbabasa habang nakasuot ng itim na fitted shirt na tinernohan ng maikling maong. Ito talaga ang sinusuot ng dalaga kapag nagsasanay para malaya raw siyang makagalaw. Si Enma naman ay nakayuko naman na tila nagdadasal kung titingnan. Pero ang totoo, naghihintay lamang siya na dumating si Shin. Nakasuot siya ng kasuotan nila sa pamilya Kitetsu. Isang itim na malaki monong itsura na nakapaikot sa kanyang katawan. Naroon din sa kaliwang dibdib niya ang simbolo ng kanilang dojo, ang 2 espadang magkaekis.
Makikita rin ang dilaw na telang nakatali sa baywang niya. Imbis din na may mahaba siyang manggas na puting pangilalim, ay wala na iyon. At agad ngang makikita ang braso ni Enma na siyang magiging espada kapag siya ay nakikipaglaban. Nakapantalon din siya ng itim subalit hindi iyon ganoon kasikip at eksakto lamang ang luwang niyon upang makagalaw pa rin siya ng maayos. Hindi rin siya nakasapatos. Nakasuot siya ng tsinelas na gawa sa kahoy na tumutunog kapag sa sementadong lugar siya naglakad. Si Luke naman ay kasalukuyang nagkakape. Nakasando lang ito ng pula at nakasuot ng maong na pantalon. Hindi rin ito nakasuot ng sapatos at makikitang nakatsinelas lang. Habang si Beast, nasa likuran naman na kanina pa ang nagpupush ups. Nasa bilang na nga ito ng 100 at wala siyang pakialam sa kanyang mga kasamahan. Isang simpleng pambahay lang ang suot nito. Mukhang dumihing t-shirt na sinamahan niya ng maong na shorts. Nakatsinelas lang din siya. Magandang umaga. Ano, game na? Wika ni Sir Shin na siyang nagpalingon sa apat sa kanya. Agad ngang napatayo ang mga ito at lumapit sa guro na kanina pa nilang hinihintay. Ngunit, nang papalapit na sila rito, ay siya namang pagngiti nito sa kanila. Isang pitik sa hangin ang ginawa ni Shin at silang 5 ay napunta agad sa itaas ng isang matarik na bangin. Malakas ang hangin sa itaas na tumatama sa katawan nilang 5. Natatanaw rin nila mula roon ng malawak na kagubatang hindi nila alam kung nasaan o kung ito ba ay ilusyon lamang talaga. Sasabihin ko sa inyo, isa lamang ilusyon ang lugar na ito. Pero kagaya ng nangyari sa pagpili, para itong totoo at ang lahat ng makakalaban ninyo rito ay isipin ninyong totoo. Lagi ninyong tatandaan na pwede kayong mamatay sa lugar na ito. Paalala pa ni Shin sa apat na kasalukuyang pinagmamasdan ang buong paligid mula sa pwesto nila. Anong pagsasanay ang gagawin namin dito, sir? Tanong ni Enma na nilingon ang guro sa likuran nila. Ninitian sila ni Shin at itinuro ang isang lugar na nakikita nila mula rito. Nakikita ninyo ang bulkan na iyon? Sabi nito at tiningnan ng apat iyon. May mataas ngang bulkan sa malayo. Natatabunan din ng ulap ang mataas na bahagi noon. Kung titingnan ng kanilang dadaanan papunta roon, makikitang may isang malawak na kagubatan na sinundan ng isang ilog at sa kabila nito ay may isang malawak na kagubatan. Kung susumahin ang itatagal ng isang paglalakbay papunta sa bulkan, mukhang aabutin ito ng mahigit 1 linggo dahil may kalayuan ito. Pupunta ba kami roon, sir? Tanong ni Luke sa guro na nanatiling nakangiti sa kanila. Tanging si Bis nga lang ang tila nakikinig sa usapan nila na seryoso pa rin na pinagmamasdan ng malawak na kagubatan sapagkat naaalala niya ang kanyang tirahan sa Pure City. Oo, kailangan ninyo makarating doon bago magsimula ang kompetisyon. Wika ni Sir Shin na bahagya ay kinagulat ng lahat maliban kay Beast. Kaya ba namin iyon, sir? Tanong ni Luke na naglakad palapit sa guro. Muling ngumiti ang kanilang guro. Ugali na nitong ngitian sila palagi. Kahit sa iba ay ganoon din talaga ang teacher nilang ito. Mas mabuti ang sarili ninyo ang inyong tanungin. Palagay ninyo, makakaya ba ninyo? Isipin ninyo, malalakas ang makakalaban ninyo. Kung hindi ninyo makakaya, mas lalong hindi ninyo makakaya ang tapatan at talunin sila. Umihip muli ang malakas na hangin mula sa itaas. Seryosong pinagmasdan ni Sir Shin sina Freya, Enma at Luke na nakatingin sa kanya. Napasulyap din siya kay Beast na wala namang pakialam sa kanya. Pero alam naman niyang nakikinig ito. Ang kagubatang iyan ay punong-puno ng mababangis na hayop. Mga hayop na kayang makipagtapatan sa lakas ninyo. Kaya kayong saktan at kaya kayong patayin. Isa itong pagsasanay para ito sa inyo. Kaya asahan na ninyong hindi ko kayo tutulungan. Sarili lang ninyo ang makakapagligtas sa inyo. At kung gusto ninyong maging malakas, puntahan ninyo ako sa itaas ng bulkang iyon bago ang araw ng kompetisyon. Ngumiti ang guro at seryosong pinagmasdan ng tatlo. Sagana ang gubat na ito sa mga prutas at may mga hayop diyang pwede ninyong kainin. Kaya mabubuhay kayo. So, simulan na natin. Ang oras ay tumatakbo. Kung gusto ninyong maging malakas, gawin ninyo ang sinabi ko. Magkita tayo sa bunganga ng bulkang iyon. Winika ng guro na naglakad na patungo sa tabi ni Beast na nananatiling
nakatingin sa malawak na kagubatan. Tinapik niya ito sa balikat bago tuluyang umalis. So paano? Magkita na lang tayo after 3 days? Kung hindi kayo makakapunta roon, walang mawawala. Ibabalik ko na kayo sa dormitoryo. Pumitik muli sa hangin ng guro at sa isang kisap ng mata ay naglaho ito. Natahimik ang apat sa itaas ng banging iyon. Iniwanan sila ng kanilang guro roon na hindi man lang ibinaba sa kagubatan. Pinagmasdan nga ni Enma ang kanilang pwesto at dito niya nakitang nasa itaas sila ng isang matarik na lupa na tila walang ligtas na paraan upang makapunta sa ibaba. Paano tayo pupunta sa ibaba? Tanong ni Luke na pinagmasdan ang kanilang pwesto. Hindi pa sila marunong lumipad kaya posible silang mamatay kung magkakamali siya ng talon dito. Kahit nga si Freya, hindi pa rin niya napag-aaralan ang lumipad. Maging si Enma nga ay ganoon din, sapagkat halos ensayo lamang sa espada ang kanyang sinasanay noon pa. Naglakad si Freya palapit kay Beast. Sandali muna siyang lumunok bago tuluyang magsalita. Paano ka pupunta sa ibaba? Hindi mo pa alam kung paano lalabas ang aura mo. Tanong ni Freya sa binata at kagaya ng nakasanayan niya. Hindi siya sinagot nito. Ginulat na lang ni Beast ang tatlo nang bigla itong tumalon pa ibaba. Beast! Bulalas ni Enma pero huli na siya bago pa man niya mapigilan ang binata. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Sigaw naman ni Freya na bigla namang nawasak ang lupang kinatatayuan niya nang hindi inaasahan. Ang nangyari, nahulog din siya pa ibaba at napasigaw ang dalaga dahil sa pagkabigla. Napailing naman sina Luke at Enma sa itaas habang pinagmamasdan ang dalawang kasamahan. Paano tayo magiging malakas kung hindi natin ibubuwi sa bingit ng kamatayan ang ating mga buhay? Wika ng dalawang sa kanilang isip at buong lakas silang tumakbo para tumalo na rin mula sa itaas ng banging iyon. Ika-31 kabanata. Nararamdaman ni Beast ang pagbagsak niya matapos siyang tumalon. Hindi siya nagdalawang isip na gawin iyon sapagkat ang kagubatan, iyan ang tahanan ko. Sabi ni Beast sa sarili kasabay ng pagbulusok niya pa ibaba. Wala siyang ibang nasa isip kundi ang makarating sa malawak na kagubatang ito. Ilusyon man ito o hindi, wala siyang pakialam sapagkat ito ang pinakagusto niyang lugar sa mundo. Wala nang tatalo sa isang kagubatang sagana sa mayayabong na mga puno at tinitirahan ng sari-saring mga hayop. Normal man ito o hindi, ang puso ng binata ay napapasaya ng magandang lugar na ito. Kaya habang siya ay nasa ere, hindi niya namamalayan na ang kanyang pagbulusok ay unti-unting bumabagal at ang paglapag niya sa isang mayabong na puno ay naging isang simpleng pagbagsak na lamang. Naging mabilis ang kanyang kamay sa paghawak sa isa sa mga sanga nito. Ang kanyang kalamnan sa bisig na ginamit niya ay umusbong at gamit ang kanyang lakas, itinaas niya ang kanyang sarili upang lumapag sa ibabaw nito. Mabilis niyang ibinilanse ang kanyang sarili sa pag-apak niya sa sangang sapat na ang sukat para siya ay makatayo. Mabilis niyang pinagmasdan ang kanyang paligid mula roon. Wala ay yung pinag-iba sa normal na gubat. Nakikita niya ang madamong paligid sa ibaba at nalalanghap niya ang napakasariwang hangin ng lugar. Napaisip siya kung ano ang magiging pagsubok niya sa pagpunta sa bulkang sinabi ng kanyang guro. Hindi siya nakakaramdam ng panganib at lalong wala siyang maramdamang masamang presensya. Napatingala na nga lang siya nang may maramdamang 3 bagay ang bumagsak mula sa itaas. Ito ay ang kanyang mga kasamahan. Lahat ng mga ito ay bumagsak sa damuhan. Mabilis din namang nagsitayuan ng mga ito. Ngunit makikitang tila nasaktan ng mga ito base sa mga itsura at sa paghaplo sa ilang parte ng kanilang katawan. Kung hindi dahil sa aura, baka mas matindi pa ang nangyari sa atin. Nangingiting wika ni Enma na matapos hilutin ang likod ay pinagpaganaman ang kanyang kasuotan. Sinundan niya rin iyon ng pagpasada ng tingin sa paligid. Hindi maganda ang bagsak ko. Sabi naman ni Luke na ang sando ay nagdumi sapagkat sa maputik na parte ng lupa siya nahulog. Pasimple tuloy siyang ninisian ni Freya nang makitang parang dering-diri ito.
Maayos namang tumayo si Freya na naglakad at nagmasid agad sa paligid. Parang walang nangyari, pero ang totoo ay masakit ang kanyang puwet sa pagbagsak niya. Hindi lang niya yon ipinahalata sapagkat ayaw niyang maging mahina sa mata ng kanyang mga kasama. Sa pagmamasid ni Freya ay nakita niya si Beast na nakatingin sa kanilang tatlo habang nakatayo sa sanga ng punong nasa harapan nila. Nakita na rin ito ni Luke at Enma. "Beast, mukhang okay ang pagbaba mo ah," wika ni Enma na napatingin sa itaas ng puno. Pinagmasdan niya ang binata na tila ba tagusan kung tumingin sa kanila. Hindi naman sumagot si Beast. Tumingin na lang siya sa likuran niya sa direksyon ng bulkan. Naalala niya kasi ang sabi ng kanilang gurong si Shin. Kailangan daw nilang marating ang tuktok na iyon bago pa ang kompetisyon. Tumalon sa ibaba si Beast at paglapag niya sa damuhan ay mabilis siyang tumakbo. Hindi na niya pinansin ang kanyang mga kasamahan. Gusto niyang marating ang itaas ng bulkan at unahan ang mga ito dahil gusto niyang gawing kompetisyon ang pagpunta roon. "Gusto ko kayong talunin," wika ni Beast sa sarili at ibinuhos niya kaagad ang kanyang bilis sa kanyang ginawang pagtakbo. Napaayos si Freya sa kanyang buhok nang mapansin ang pagtakbo ni Beast. Sandali muna niyang pinakaramdaman ng paligid at nang maramdaman niyang walang panganib ay dito na siya tumakbo. "Gusto mo ba ng paunahan?" Sambit ng dalaga na kahit isang babae ay nakakitaan ng bilis sa pagtakbo sa kagubatang hindi niya kabisado. Matalas din niyang pinagmamasdan ng kanyang mga daraanan para hindi siya makatapak ng kung anong makakasira sa kanyang bilis. "Masyado kang mabagal," wika ni Freya nang lingunin ang nilampasang si Beast. Hindi naging mahirap sa dalaga ang unahan ito ng mga oras na iyon. Sumeryoso tuloy lalo si Beast nang lampasan siya ng dalaga at mas binilisan pa niya, ngunit lumalayo pa rin ito. Hindi niya akalaing mabilis tumakbo si Freya at nakita rin niya na hindi ito gumagamit ng aura sa mga paa nito. Sandaling napatingin si Beast sa likod ng dalaga nang makita iyon. May kaunting pagkabilib siya rito pero hindi pa niya ibinibigay ang totoo niyang bilis. Makikitang itinodo na niya ang kanyang takbo, ngunit ang pinakamabilis niya ay sa oras na tumakbo siya ng malaya. Nasanay siyang nakapaa sa kagubatan kaya naman sandali siyang huminto at inalis ang kanyang sapatos. Itinali niya ang sintas noon sa isa't isa at isinakbit sa kanyang balikat. Napatingin pa nga siya kina Luke at Enma na nilampasan siya bigla. Mukhang makikipag-unahan din ito sa pagpunta sa kanilang destinasyon. Huminga nga ng malalim si Beast at sa pagtingin niya sa mga kasamahang nilampasan siya ay doon na siya tumakbo. Nararamdaman niya ang koneksyon niya sa gubat at kagaya ito ng halos araw-araw niyang pagtakbo sa kagubatan noon. Kagaya ng mga palagi niyang pagsasanay upang lumakas ang kanyang katawan dahil wala siyang aura. Nalampasan niya sina Luke at Enma. Maya-maya ay magkatabi na rin sila ni Freya. Magkasabay nilang tinalon ang isang nakatumbang sanga at sabay rin silang tumalon mula sa isang maliit na daanan ng tubig. Napaseryoso nga si Freya dahil nasasabayan siya ni Beast. Kung kanina ay mabilis lang niya itong naunahan, ngayon ay hindi na. Napatingin na nga lang siya rito at inismidan ito. "Mabilis ka pala," sabi ng dalaga na mas binilisan palalo. Nakakapagod ang ginagawa nila, ngunit sanay rin sa pagtakbo si Freya. Isa ito sa training na ibinibigay sa kanya ng kanyang ama noong nagsimula siyang magsanay. Halos araw-araw niya itong ginagawa kaya ang kanyang mga binti at paa ay hindi magpapahuli pagdating sa takbuhan. Sa kabila ng kasukalan ng gubat na tinatakbo nila, nagagawa pa rin nilang makatakbo na tila normal na daan lang ito. Maya-maya pa ay may natanaw na liwanag sa dulo ng kakahuyan ang nag-uunahang sina Beast at Freya na kapwa ayaw magpatalo sa isa't isa. Pareho man silang hinihingal ay hindi pa rin sila humihinto. Ikinuyom ni Freya ang kanyang mga kamay at ibinuhos ang kanyang natitirang lakas. Nakakaramdam na siya ng pangangailangan sa pagpapahinga. Ganoon din si Beast. Hindi naman niya kayang takbuhin ng mabilis ang kanyang pupuntahan. Alam din niya ang kanyang limitasyon. Nang makita nga ng dalawa ang tila hangganan ng kagubatang tinatakbo nila, ay nagpaunahan na sila sa pagpunta roon. Bakit ang bilis silang tumakbo? Tanong ni Enma na itinodo ng pagtakbo, ngunit parang hindi iyon sapat
para abutan ng dalawa nilang nasa unahan. Bata pa lang, sinanay na ni Sir Kuro si Freya. Seryosong winika ni Luke sa kasabay na si Enma. Aminado siya, naiinggit siya sa pinsan. Ngunit alam niya kung gaano kaseryosong maging malakas ito. Maraming beses na niya itong nilabanan noon, subalit palagi pa rin siyang tinatalo nito. Isang tao lang ang kilala niyang hindi matalo ni Freya sa kanilang angkan. Bukod kay Sir Kuro, ay ang kuya nitong si Helio. Sabay na tumalon sina Freya at Beast patungo sa liwanag. Isa pala itong pabilog na damuhang napapaikutan ng mga puno. Para itong isang magandang pahingahan. Sumisimoy ang malakas na hangin doon at kitang kita nila ang asul na kalangitan at ang ulap na kay puting pagmasdan na magkakasama sa itaas. Ako ang nauna, sabay na sinabi ng dalawa habang nagkatinginan. Ngunit sa paglabas nila sa kagubatan ay may kung ano ang biglaang sumalubong sa kanilang dalawa. Nakita ni Freya na may isang malaking kamao ang tatama sa kanilang dalawa. Si Beast naman ay mabilis na hinawakan ng dalaga at buong lakas na itinulak ito papalayo. Napangiwi si Beast nang tumama sa kanyang katawan ng suntok na iyon mula sa isang malaking nilalang. Tumalsik si Freya at bumulagta habang si Beast tumalsik palayo at bumangga ang katawan sa isang puno. Sa lakas nga noon ay nawasak ang punong binanggaan nito. Si Freya mabilis na tumayo at nagtaka siya kung bakit hindi niya iyon naramdaman. Sa lakas ng suntok na iyon ay imposibleng hindi niya madama ang presensya ng gumawa noon. Yumanig bigla ang paligid nang magtatalon ang nilalang na sumunto kay Beast. Hindi ito isang tao, kundi isa itong higanting hayop. Nagsasayaw ito habang tinatambol ang dibdib. Umuungot-ungot ito na tila ba masaya sa ginawa kay Beast. Paglabas naman ni Luke at Enma ay nakita nila ang higanting hayop na iyon. Ang maitim na balahibo nito ay nakikita nilang may kalaguan. Nakikita rin nila ang malatao nitong pagtayo. Ang mga paa at kamay nito ay kawangis din ang sa kanila at ang istruktura ng mukha nito ay nalalapit din sa tao. Isang gorilya. Bulalas ni Luke na napatingin sa kanyang pinsan nakakatayo pa lang at kasalukuyang nagliliwanag ang asul na aura. Anong nangyari kay Beast? Tanong naman ni Enma na napatingin sa direksyon nang nakita niyang bumagsak na puno. Nakita niya roon ang kasamahang nakabulagta na tila wala ng malay. Bigla na lamang nito kaming inatake. Malakas na sabi ni Freya. Pinagliyab niya agad ang kanyang apoy. Pagkatapos noon ay tumakbo siya palapit sa higanting gorilya. Nang nasa tamang distansya na siya, ay doon na siya tumalon pa itaas. Mabilis siyang lumikha ng malaking bola ng asul na apoy at matapos iyon, ibinato ni Freya ang nagliliyab niyang kapangyarihang iyon papunta sa higanting gorilyang umatake sa kanila. Sumabog ang napakalaking asul na apoy mula sa atake ni Freya. Napaseryoso na lang ang dalaga sapagkat naramdaman niyang sinalaglang iyon ng higanting gorilya gamit ang malaki nitong palad. Hindi pangkaraniwang gorilya iyan. Sambit ni Enma na biglang nagpakawala na rin ng asul niyang aura. Ang kanyang kanang braso ay agad na naging espada. Mabilis din siyang tumakbo papunta sa malaking hayop na iyon. Wala akong maramdamang aura o malakas na presensya sa isang iyan. Pero dahil umaatake siya, kaya kailangan natin siyang mapabagsak. Wika naman ni Luke na umusok agad ang katawan kasabay ng pagliliwanag ng asul nitong aura. Si Freya naman, habang bumubulusok na paibaba ay nakita niya ang paghakbang ng gorilya palapit sa kanya. Kasabay noon ay ang pagdidilim ng kanyang pwesto. Sinanggahan ng malaking kamao nito ang liwanag na nagmumula sa araw sa itaas. Isang malakas sa suntok paibaba ang gagawin nito sa dalaga. Hindi maganda ito. Sambit ni Freya na biglang nagpakawala ng malakas na aura sa kanyang mga paa. Ang kanyang dalawang kamay ay nabalutan naman ng asul niyang apoy. Mararamdaman nga ang pagyanig ng lupa sa kada galaw na higanting gorilya at isang malakas na hangin din ang sumasama rito. Mas binilisan naman ni Enma ang pagtakbo at habang papalapit na siya ng papalapit sa isa sa mga paa ng malaking hayop na iyon, ang kanyang espadang braso ay mabilis niyang binalutan ng kanyang nagliliwanag na aura. Sandali siyang huminga ng malalim at doon ay kumawala ang malakas na hangin mula sa kanyang mga paa. Kasabay noon ay bigla siyang bumulusok papunta sa target na parte ng kalaban, ang isa sa mga binti nito. Millennium Slash!
Bulalas ni Enma at ang buong kanang binti ng gorilya ay buong lakas niyang pinadaanan ng kanyang malakas na atake. Sa paglampas niya rito ay siya naman pagkawala ng isang paikot na hiwa sa parteng tinamaan nito. Nang lumapag sa kabilang bahagi si Enma ay bigla siyang napangiwi dahil sa sakit na dulot ng kanyang ginawang pag-atake. Matigas ang laman ng isang ito, wika niya na bahagyang napaluhod. Naramdaman din niya ang bahagyang pamamanhid ng kanyang kanang braso na mabilis na bumalik sa dati nitong anyo. Alam niyang tinamaan niya ang kanyang target, ngunit batid din niyang mababaw lang iyon at walang malakas na epekto rito. Pagkalampas ni Enma sa gorilya ay siya naman pagsunod ni Luke dito. Ang kanyang kanang palad ay nababalutan na ng asul na aura at napakalakas na ng usok na lumalabas mula roon. Kasing init na iyon ng isang kumukulong lava sa bulkan at sa paglapit niya sa binti ng gorilya ay buong lakas niya iyong hinawakan gamit iyon. Pumawala ang napakalakas na usok mula roon at ang pumupulang kamay ni Luke ay mas idinikit niya sa balat nito. Unti-unting natupok ang malagong balahibong nakatubo sa parteng iyon. Kasabay noon ay ang pagkawala ng kanyang pwersang dulot ng kapangyarihang iyon na lumikha ng malakas na bugso ng hangin mula sa kanyang palad. Damhin mo ang init ng palad ko. Bulalas pa ni Luke at tumingin siya sa itaas kung napahinto niya ang gagawing atake ng gorilyang iyon. Subalit tila wala rin iyong epekto dahil ang kamao ng kalaban ay malapit na sa kanyang pinsang si Freya. Gamit ang aura at apoy, dinipensahan ni Freya ang kanyang sarili. Hindi na niya nagawang lumayo dahil nasa ere pa siya ng mga sandaling iyon. Nilabanan niya ang puwersa at lakas ng suntok na iyon, subalit dinaig noon ang kanyang sariling lakas at kapangyarihan. Naramdaman niya ang tila pagdurog sa kanyang katawan ng ataking iyon na naging dahilan ng kanyang pagbulusok ng napakabilis pa ibaba. Isang hindi kalakasang pagsabog ang umalingaw-ngaw sa ibaba. Nagkabitak-bitak ang lupa sa pinagbagsakan ni Freya at isang malalim na hukay ang lumitaw dahil doon. Nakita ni Luke ang nangyari. Walang kahirap-hirap itong pinabagsak ng gorilyang nasa harapan nila. Sigurado siyang bumagsak na ang kanyang pinsan dahil doon. Napansin din niyang parang walang epekto ang kanyang ginawa sa kalaban, kaya mabilis siyang lumapag sa ibaba para puntahan si Freya. Ngunit sa pagtakbo niya ay isang malakas na hangin ang naramdaman niyang halos may tulak na siya, at nang mapatingin siya sa kanyang itaas, naroon na ang malapad na palad ng gorilyang kasalukuyang papalapit sa kanya. Nakapikit si Enma ng mga sandaling iyon. Hindi niya alam pero ang kinakalaban nilang gorilyang ito, hindi ito basta-basta. Bagsak na si Beast. Nakita rin niya ang pagbagsak ni Freya at nakikita rin niya na susunod na rito si Luke. Kailangang itutok ang lakas ko, sambit ni Enma sa sarili, at sa pagmulat ng kanyang mga mata ay ang pagpuno ng napakaraming aura sa kanyang dalawang braso na kasalukuyang nasa anyo ng pagiging isang talim ng espada. Huminga ng malalim si Enma at bago pa man matamaan si Luke ng malaking palad ng gorilya ay buong lakas niyang inatake ito. Isang napakalakas na hangin ang kumawala mula sa kanyang mga espada at mabilis niyang nilampasan ang higanteng hayop na iyon. Umalingaw-ngaw sa paligid ang napakalakas na tunog ng tila bumunggong talim sa isang napakatigas na metal. Napangiwi si Enma nang maramdaman ang napakatigas na balat nito. Sinubukan niyang palampasin ang pwersa ng kanyang atake sa laman nito, subalit sa paghampas niya rito ay isang mababaw at mahabang sugat lamang ang kanyang nagawa laban dito. Luke, takbo! Bulalas ni Enma na lumapag sa gilid ni Luke na kasalukuyang tumatakbo papalayo. Ang palad ng gorilya ay mabilis pa ring bumulusok palapit sa kanilang dalawa. Nagliwanag na ng todo ang aura ng dalawa, subalit napakabilis na bumulusok palapit sa kanila ang atake ng gorilyang kalaban nila. Blue Flame Purgatory! Isang napakalakas na pagbulusok ng asul na apoy ang biglang tumama sa palad ng higanting gorilya. At sa lakas noon ay nagawa nitong patalsikin palayo ang higanting hayop na iyon. Sina Luke at Enma sabay namang napalingon sa pinagmula noon. Alam nilang si Freya iyon, subalit akala nila ay bumagsak na ito. Malakas kang gorilya ka,
kung ganoon, papabagsakin kitang hayop ka. Seryosong sinabi ni Freya habang ang kalahati ng mukha ay nadadaluyan ng dugo. Seryoso siyang naglalakad palapit sa kalaban habang ang kanyang asul na apoy ay mabilis na umiikot sa kanyang kinatatayuan patungo sa kanyang katawan. Hindi lang iyon, ang kulay ng aura ng dalaga. Hindi na ito kulay asul. Isa na itong green aura na kinaseryoso ni na Luke at Enma na naramdaman kaagad ang paglakas ng kanilang kasamang ito. Sumulyap si Freya sa pinagbagsakan ni Beast. Isang maliit na bola ng apoy ang agad niyang niligtas sa kanan niyang kamay. Ngumisi siya at buong lakas na ibinato sa direksyong iyon ito. Isang hindi kahinaang pagsabog ang umalingaw-ngaw sa kinahihigaan ni Beast at sina Enma at Luke ay napaseryosong muli sa ginawang iyon ni Freya. Ano Beast? Napakahina mo para manatiling nakahiga riyan. Sigaw ni Freya at pagkatapos noon, bigla siyang naglaho at lumitaw sa itaas ng kasalukuyang bumabangong muli na higanting gorilya. Blue Flame Punch! Bulalas ng dalaga at ang kanyang kanang kamao ay nabalot ng napakaraming apoy. Inikutan din iyon ng kanyang umaapaw at lumiliyab na green aura. Kasunod noon ay ang pagtama ng kamao niyang iyon sa katawan ng kalaban. Nayanig ang paligid at sumabog ang napakaraming asul na apoy dahil doon. Ang malakas na hangin ay umalpas din na halos ikatalsik papalayo ni na Luke at Enma. Kasabay noon ay ang pagbaon ng katawan ng higanting gorilya sa lupang kinahihigaan at binagsakan ito. Ang kwentong ito ay sinulat ko noong November 2020. Inspirasyon ko sa pagbuo nito ang mga anime na gaya ng Black Clover at My Hero Academia. Samahan ninyo akong mag-backread sa pamamagitan ng pag-upload ko rito sa YouTube channel. Nakalimutan ko na kasi ang ilang laman ng kwento. At upang maipagpatuloy ito ang naisipan kong gawin, ang i-upload ito rito.